po natin ang ating mga sarili sa pakikinig ng salita ng Diyos na ibabahagi sa atin ng ating pastor, si Pastor Ezekiel. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Amen. God is good. And all the time. Amen. Tunay na napakabuti ng Panginoon. Lalo na at dinala po tayo ng Panginoon. Praise. Upang magsama-sama po ngayong araw ng linggo. Ayan. At ang ating topic po sa araw na ito ay ang parable patungkol sa apat na uri ng lupa. Ayan. The parable of the four soils. Familiar po ba tayo dito? Familiar po ba? Ayan. Maganda kung familiar po tayo dahil mas madali nating masusundan. At kung ngayon lamang po natin ito maririnig ay mas maganda dahil makakapagbigay po ito ng kalinawan sa ating mga buhay bilang Kristiyano at bilang nagbabahagi na rin ng salita ng Panginoon. Ayan, at ang verses po na ating pagbabasehan ay sa Gospel ni Mark o ni Marcos sa chapter 4, verses 1 to 20. At may kahabaan po ito mga kapatid, kaya maganda kung atin po itong sama-samang babasahin at susundan po. Ngunit bilang pauna lamang, nung mga nakaraang linggo ay pinag-usapan natin yung Sermon on the Mount na nagbahagi nga ng mga sermon ang Panginoong Jesus. Ngunit sa panahon niya, marami pa ring hindi talaga receptive o hindi tumatanggap ng mga salita ng Panginoon kahit na siya na mismo yung nagpe-preach. So imagine niyo po mga kapatid, kung si Jesus mismo yung nagbabahagi ng sermon, nagbabahagi ng salita niya, hindi siya madalas napapakinggan din ng ibang mga tao, papaano pa kaya tayo? Ano po? So, magandang malinawan tayo dito sa ating pag-uusapan sa araw na ito. Na kung titingnan nga natin, ang mga nakikinig sa Panginoong Jesus nang siya ay nagbabahagi ng kanyang mga salita, ay yung mga nakikinig para magkaroon sila ng rason para i-persecute siya. Kumbaga, naghahanap ng butas habang nakikinig sa sermon niya. At kung babasahin natin ang nasusulat sa Mark chapter 3 verse 2. Ito sinasabi dito. At siya'y muling sa verse 1, at siya'y muling pumasok sa sinagoga, at doon may isang lalaki na tuyo ang kanyang kamay. Ayan, sa verse 2, at siya'y inaabangan nila kung papagalingin siya sa araw ng Sabat upang siya'y maisakdal nila. So yung mga ginagawa ni Jesus, inaabangan siya ng mga tao. Kumbaga may mga haters na that time si Jesus nang siya ay nagbabahagi ng kanyang mga salita. And nakikinig sila at sumusunod sila upang makahanap ng butas o ng mga pasubali kapag si Jesus nang si Jesus ay nagbabahagi ng kanyang mga sermon. At ganoon din naman, doon niya ibinahagi ang mga parables. At ang unang parable na narito ay ang patungkol sa apat na uri ng lupa. Sa verse 1 ng Mark chapter 4, kung babasahin natin, ito ang nasusulat. At siya'y muling nagpasimulang magturo sa tabi ng dagat. Ayan. Yung una, sa tabi ng bundok. Ngayon, sa tabi naman tayo ng dagat. Ayan. At nagpipisan sa kanya ang lubhang maraming tao, ano pat siya'y lumulan sa isang daong, at siya'y naupo sa dagat. At ang buong karamihan ay nasa lupa sa tabi ng dagat. Verse 2, at sila'y tinuruan niya ng maraming bagay sa mga talinghaga
at sinabi sa kanila sa kanyang pagtuturo. Verse 3, pakinggan ninyo, narito, ang mga hasik ay yumaon upang maghasik. At ito na, yung apat na uri ng lupa na tinamnan ng manghahasik. Ayan, kung babasahin natin ng tuloy-tuloy ito, ay hanggang verse 20 po natin ito babasahin. Muli, pwede po tayong sumunod dito sa ating monitor or kung may Bible po tayo sa ating cellphones, mas maganda. Ngunit simulan po muna natin ito sa isang panalangin. Panginoon na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa pagkakataon na ibinigay niyo po sa bawat isa upang kami po ay magsama-sama upang muli, Panginoon, aralin ang iyong mga salita at makinig sa iyong mga nais na aming marinig, Panginoon. Nawa po, kayo po ang manguna sa amin. Kayo po ang magbigay ng kakayahan upang aming maintindihan po ang mga verses na aming babasahin sa araw na ito. Panginoon, gamitin mo rin po ako upang maibahagi ng malinaw at kaaya-aya po sa inyo ang iyong mga salita. Ito lamang po ang aking isang dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, so sa verse 3 mga kapatid, ito na ang simula ng ating parable. Verse 3, pakinggan ninyo, narito ang mga hasik ay yumaon upang maghasik. At nangyari sa kanyang paghahasik na ang ilang binhi ay nangahulog sa tabi ng daan at nagsidating ang mga ibon at kinain ito. At ang mga iba ay nangahulog sa batuhan na dooy walang maraming lupa at pagdakay sumibol sapagkat hindi malalim ang lupa. At nang sumikat ang araw ay nangainitan at dahil sa walang ugat ay nangatuyo. Verse 7, at ang mga iba ay nangahulog sa dawagan. Ito yung mga matitinik na uri ng lupa. Dawagan at nagsilaki ang mga dawag at ininis ang mga pananim at ito'y hindi nangamunga. At ang mga iba ay nangahulog sa mabuting lupa at nangamunga na nagsitaas at nagsilago at may namunga ng tig-30 at tig-60 at tig-100. Ayan. At sinabi niya, ang may mga pakinig na ipakikinig ay makinig. Ayan. So, kung ipagpapatuloy natin, makikita natin ang mga mas malalim na explanation patungkol dito. Ngunit isa-isahin natin ito mga kapatid. Again, meron tayong 4 na uri ng lupa. Ano yung una? Ito yung sa daan lang. No? Kumbaga, kung tayo ay maglalakad dito at nalaglag, backstory lang tayo sa panahon nila. Sa panahon nila mga kapatid, hindi pa uso yung scientifical na pagtatanim. Ano? Kasi sa atin, di ba, kapag magtatanim ka, dapat alam mo na kung ano yung lupa, tapos may straight line ka lang dapat, tapos gagawin na yung magtanim ay di biro. Ayan. Ngunit sa panahon nila ay basta lamang sila maghahagis ng mga binhi. At kung saan may tutubo, doon maganda ang lupa. Hindi pa sila nagre-research kung, dito lang tayo magtatanim dahil dito maganda. Sila ay naghahasik ng mga binhi. Kung saan tutubo, doon sila magtatanim. Kasi sa Jerusalem, sa banda doon sa Arab nations ay alam naman natin na tag-init at mas marami ang desert. Ano po? So, ganun nga po ang context ng parable na ito. Para lamang natin maintindihan. Na ganun nga, dahil ang mga hasik ay naghahagis ng mga binhi, ay may mga binhi na nalaglag
habang siya ay naglalakad sa daan. Ano ang nangyari sa mga binhi na ito? Sila ay, tinuka lang agad ng mga ibon. So, hindi na nagkaroon ng chance pa na tumubo. Ano pa yung pangalawang uri ng lupa? Ito naman yung mabato. Mabato naman po na uri ng lupa. Pangatlo ay ang dawagan. O kapag sinabi naman nating dawagan, muli, ito yung maraming mga patusok-tusok na mga uri ng halaman. Kumbaga, sa probinsya, meron tayong aroma. Di po ba? Alam po ba natin yon? Aroma, yung matatalim na uri ng halaman na kung tumubo man ang binhi ay hindi siya masyadong lalago kasi matatalo siya ng ibang uri ng halaman. At ang pang-apat naman ay yun po, yung magandang uri ng lupa, mabuting uri ng lupa. Ngayon, tignan natin kung ano ang pinaka-ibig sabihin ba ng unang uri ng lupa. Na sinabi nga dito sa verse 4, at nangyari sa kanyang paghahasik na ang ilang binhi ay nangahulog sa tabi ng daan at nagsidating ang mga ibon at kinain ito. So ito po mga kapatid ay ito yung mga uri ng binhi na hindi na nagkaroon ng chance na lumago dahil kinuha na agad ito ng mga ibon. Na kung i-apply natin ito sa ating, kung i-explain natin ito sa ating mga buhay bilang mga Kristiyano o bilang mga sumusubok na maniwala sa Panginoon, ang binhi po dito mga kapatid, para lang tayo ay malinawan, ang binhi na sinasabi dito ay ang salita ng Panginoon. Ito po ang counterpart ng binhi na ito sa ating mga buhay bilang Kristiyano. Ngayon, ang binhi ay itinanim o aksidente lamang na naitanim o nalaglag sa tabi ng daan. Ito ay nakuha agad ng ibon. Na kung babasahin natin ang nasusulat sa Mark chapter 4 verse 15, ito ang sinasabi, at ang mga ito'y yaong nangasa tabi ng daan na doon naghahasik ang salita at nang kanilang mapakinggan, pagdakay pinaroroonan ni Satanas at inialis ang salita na inihasik sa kanila. So ibig sabihin, kakatanim pa lang ng salita ng Panginoon, narinig niya ang salita ng Panginoon, tapos walang nangyaring pag-grow. Ibig sabihin, natalo agad ng kalaban. No? Nagkaroon agad siya ng doubt. Di naman totoo yung mga sinasabi niyan eh. Ganun, mga kapatid. So, natalo agad ng kalaban at inialis agad ang salita na inihasik sa kanila. At sinabi rin naman sa Matthew na ito raw mga tao na ito. So, ibig sabihin mga kapatid, yung 4 na uri ng lupa ay 4 na uri ng naniniwala o maniniwala sa Panginoon. Ayan. Na sinabi dito sa Matthew chapter 13, verse 19, na sila daw yung mga hindi makakaintindi ng salita ng Panginoon. Kung ang sino man ay nakikinig ng salita ng kaharian at ito'y hindi niya napag-uunawa, ay pinaroroonan ng masama at inaagaw ang nahasik sa kanyang puso. Ito yaong nahasik sa tabi ng daan. Ayan.
At yung condition nila, dahil hindi sila makaintindi ng salita ng Panginoon, sila ay binubulag ng kalaban. Hindi sila nakakakita, hindi sila nakakarinig ng salita ng Panginoon. 2 Corinthians chapter 4, verse 3 to 4. Ito ang nasusulat. At kung ang aming ebanghelyo ay natataklubungan pa, ay may talukbong sa mga napapahamak. At binulag ng Diyos ng sanglibutang ito. Kapag sinabing Diyos ng sanglibutang ito, ito po yung kalaban. Ano po? Ito po ang si Satanas. Na binulag ng Diyos ng sanglibutang ito ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisisampalataya upang sa kanila'y huwag sumilang ang kaliwanagan ng ebanghelyo ng kalwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. So hindi sila nakakakita at nakakarinig at hindi sila magsisisampalataya sa salita ng Panginoon. At ganoon din naman, sa Matthew chapter 13, verse 15, na mayroong ginagawa si Satanas upang tayo ay hindi makarinig o tayo ay mabulag, ngunit isa rin sa dahilan ay ang pagkakaroon ng matigas na puso. Matthew chapter 13, verse 15. Sapagkat kumapal ang puso ng bayang ito, ayan, sa Israel, at mahirap na makakarinig ang kanilang mga tainga at kanilang ipinikit ang kanilang mga mata. Baka sila ay makakakita ng kanilang mga mata at makakarinig ng kanilang mga tainga at mga kaunawa ng kanilang puso at muling mga balikloob at sila'y aking pagalingin. So, ibig sabihin lamang, kung tayo bilang mga Kristiyano, kung tayo ay nagkasala isang beses, humingi ka ng kapatawaran. Ngunit inulit mo ulit ito, humingi ka ulit ng kapatawaran. Ngunit inulit at inulit at inulit at inulit mo, magiging matigas na ang iyong puso. At magiging numb ka na, magiging manhid ka na sa paggawa ng iba pang mga kasalanan. Kaya dapat tayo ay mag-ingat dyan, mga kapatid, na huwag nawa tumigas ang ating mga puso upang patuloy nating marinig at makita ang glory ng Panginoon. Patuloy po tayo. Kung atin namang i-apply sa ating mga buhay ngayon, sa panahon natin, ito yung mga kasi sa panahon natin, punong-puno na ng iba't ibang ideology Iba't ibang belief, iba't ibang marami ng mga Diyos-Diyosan, maraming mga sekta ng na iba-iba rin ang paniniwala. Kaya dapat tayo ay makinig talaga at hanapin natin ang tama at ang totoo. Sa papaanong paraan? Sa pagbubulay-bulay ng salita ng Panginoon. Ngunit, itong mga tao na nangakakinig, ngunit kagaya ng isang binhi na natanim lamang sa tabi ng daan, madaling natatanggal ang salita ng Panginoon sa kanila. Kumbaga, makikinig lang sila, ngunit dahil malalaman nila na ma-expose yung mga nasa madilim na bahagi. Ibig sabihin yung mga tinatago nila sa kanilang mga puso. Kasi kapag Christian ka, kailangan mong ihingi ng kapatawaran ang iyong mga kasalanan. Sa papaanong paraan? Sa paghingi ng kapatawaran sa Panginoon. Ibig sabihin, inilalabas mo lahat ng mga nagawa mo kasalanan, lahat ng mga itinatago mo sa iyong puso. At hindi yan madali sa kanila, mga kapatid. Lalo na sa mga tao na mahal ang kadiliman.
Gaya ng sinasabi sa John chapter 3, verse 19 to 20. At ito ang kahatulan na naparito ang ilaw sa sanglibutan at inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa sa ilaw, sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. Sapagkat ang bawat isa na gumagawa ng masama ay napopood sa ilaw at hindi lumalapit sa ilaw upang huwag masaway ang kanilang mga gawa. Kung mas importante sa kanila ang buhay nila dito sa mundong ito at ang mga ginagawa nilang kasiyahan para sa kanila, so self-gratification, ay hindi nila pipiliin na umanib o makinig ng salita ng Panginoon. Kasi kapag nakikinig sila ng salita ng Panginoon, para silang sinusuntok sa tiyan, di ba? O kaya, gaya nga ng isang talim na tinutusok dahil kailangan yan, di ba? Kasi kapag kinokorek ka ng isang tao, let's say sa pamilya na lamang, kapag kinokorek mo yung anak mo, anong gagawin mo? Di ba? Noon, usong-uso ang palo. Ayan. Ngunit ngayon, medyo mahirap na mamalo. Baka makasuhan tayo. Kaya, dinadaan natin ito sa salita, sa tamang paraan ng pagsasalita. Ngunit mayroon pa rin doon sakit na mararamdaman. Kaya ayaw nilang maramdaman ito at patuloy lamang sila sa kanilang mga ginagawa. At ganun din naman, mas ninanais nila na sila ay maging kaaya-aya sa mata ng mga tao, hindi sa mata ng Panginoon. Nagaya lamang ng nasusulat sa John chapter 12. Verse 42 to 43. Ito gaya ng mga pinuno na nagsisisampalataya. Verse 42, gayunman maging sa mga pinuno ay maraming nagsisisampalataya sa kanya, datapwat dahil sa mga Fariseo ay hindi nila ipinahayag, baka sila ay mapalayas sa sinagoga. Sapagkat iniibig nila ng higit ang kalwalhatian sa mga tao kaysa kalwalhatian ng Diyos. Ayan, sila ay gumagawa lamang ng mga bagay na ginagawa nila. Mga Fariseo, sila ay sumusunod, kumbaga sa kautusan, sa panlabas lamang, upang sila ay purihin ng mga sumusunod sa kanila. Ay, ang galing naman ng mga Fariseo na ito. Talagang sinusunod nila kung ano ang batas. Ngunit, hindi nila ginagawa ito sa glory ng Panginoon. Ito ay para sa kanilang sariling glory, mga kapatid. Kaya sila ang mga uri ng tao na kumbaga tinaniman sila, ngunit kinukuha agad ng kalaban ni Satanas. Kaya hindi nagkakaroon ng growth sa kanilang mga buhay. So ibig sabihin lamang, ang mga tao na ito, sila yung mga uri ng lupa na wala silang interest sa salita ng Panginoon. Kumbaga mga atheist, mga kapatid. Ayan. Ano pa ang pangalawang uri ng lupa na mayroon tayo dito? Ang pangalawang uri ng lupa na mayroon tayo dito, mga kapatid, ay ang batuhan. Ayan. Verse 5, at ang mga iba ay nangahulog sa batuhan, na dooy walang maraming lupa, at pagdakay sumibol. Sapagkat hindi malalim ang lupa, at nang sumikat ang araw, ay nangainitan, at dahil sa walang ugat, ay nangatuyo. Ayan. Ano ang explanation dyan, mga kapatid? Sa Mark chapter 4, verse 18, anong sinabi ni Jesus? At ang mga iba'y yaong nangahasik sa dawagan. 17, sorry.
at hindi nangauugat sa kanilang sarili. Yan, ito na yung mga nasa batuhan. Sa 16, at gayon din naman, itong mga nasik sa batuhan na pagkarinig nila ng salita, pagdakay, nagsisitanggap na may galak, at hindi nangauugat sa kanilang sarili, kundi sandaling tumatagal, kaya't pagkaroon ng kapighatian o ng mga pag-uusig dahil sa salita, pagdakay, nangatisod sila. Ayan. Sila daw po ay yung mga uri ng tao o uri ng mga Kristiyano per se na nakarinig ng salita ng Panginoon. Nagkaroon sila ng apoy. Ano po? Nagpatuloy sila sa pagpupuri sa Panginoon. Ngunit pagdakay, kapag nagkaroon na ng mga paghihirap, ng mga pagsubok, sila ay nangatitisod. Dahil yung root ng kanilang faith ay hindi ganoon kalalim. Kaya ang bilis lamang nilang masira, mga kapatid. Kung babasahin natin ang nasusulat sa sa Luke chapter 8, verse 13, ganon din ang sinasabi dito. At ang mga sabatuhan ay yaong mga pagkarinig ay tinatanggap na may galak ang salita, at ang mga ito'y walang ugat, na sila sa sangdaling panahon nagsisisampalataya at sa panahon ng tukso ay nagsisihiwalay. Ayan. So, tingnan natin, meron ba tayong mga gantong kilala, mga kapatid? O, naging kanito din ba tayo? Ayan. So habang pinapakinggan natin, ay namnamin din natin ito, mga kapatid. So ibig sabihin, ang mga butil ng binhi na naitanim sa mabato na daan o mabato na lupa, ay sila yung foundation nila ay hindi kasing tibay ng nasa bato. Madali silang tutumba kapag nagkaroon na ng mga pagsubok. Na kung i-apply natin ito sa ating mga buhay ngayon, mga kapatid, ay ito yung mga uri ng mananampalataya na sila ay nakarinig ng salita at sila ay sumunod para sila lamang ay dahil sa isang kondisyon na magkaroon sila ng kasiyahan, ng kapayapaan sa kanilang mga buhay. Ayan. Nasa tingin nila, kapag sila ay naging Kristiyano, punong-puno ito ng kasiyahan. Na tinatawag nga natin na bed of roses. Ano po? Na kapag ikaw ay sumunod sa Panginoon, ikaw ay magkakaroon ng mga kayamanan sa mundong ito. Ayan. Ngunit kapag hindi naman nila ito nakamit, nagkaroon ng mga pagsubok, naghirap sila lalo, ay, ayoko na pala. Ayan. Mabilis lamang silang umatras sa kanilang pananampalataya. Mabilis silang sumunod, ngunit mabilis din silang titigil sa kanilang pananampalataya. So, sila ay naniniwala sa pamamagitan ng kanilang emotion. Ibig sabihin, kapag hindi na sila masaya, hindi na rin sila tutuloy sa kanilang pananampalataya, sa pagsunod sa Panginoong Jesus. Ayan. Pangatlo na tayo, mga kapatid. Unti na lang, ano po? So, ano ulit yung unang uri ng lupa? Ayan, sa tabi ng daan. Na kinakain agad ng ibon. Ayan, na si Satanas. Na natanim yung salita ng Panginoon, ngunit mayroon agad silang doubt. Kaya hindi na agad nila ito nabigyan pa ng tsansa na lumago. Pangalawang uri ng lupa. Yan, quiz to, may quiz po mamaya.
mabatong uri ng lupa na nagkaroon sila ng chance na mag-grow. Ang bilis nilang tumubo. Ngunit, mabilis din silang na tuyo dahil mababaw yung root ng kanilang pagtubo. Pangatlo, dito na tayo sa dawagan. Ano yung explanation ni Jesus dito? Sa Mark chapter 4 verse 18, ano ang sinasabi? At ang mga ibay, yaong nangahasik sa dawagan, ang mga ito'y yaong nangakinig ng salita. At ang mga pagsusumakit na ukol sa sanlibutan, at ang daya ng mga kayamanan, at ang mga pita sa ibang mga bagay na nagsisipasok, ang nagsisiinis sa salita, at ito'y nagiging walang bunga. So, ibig sabihin, nagkaroon agad ng distraction. Ayan. So, ikaw, tuwang-tuwa ka na sa pagpupuri mo sa Panginoon. Kahit anong pagsubok, kinakaya mo. Ngunit, nagkaroon ng shift ng priority sa iyong buhay. Ayan. Madali. For example, dahil parte ako ng music ministry, kapag ikaw sa una ay naging part ng music ministry, talagang enjoy na enjoy mo yan. Amen ba, mga music ministry dyan? Diba? Enjoy na enjoy mo kasi natututo ka eh. Natututo ka ng mga bagong kanta, ng instrument. Ayan. Ngunit, kapag nagkaroon ka na ng iba pang priority sa musika, ay nagkakaroon na ng pagpili. Ano ang uunahin mo dyan? O sa ibang mga bagay, kung magkakaroon ka ng ibang priority, ayan. Una, focus ka sa pagsama, sa practice, sa iba't ibang mga activity, nagkaroon ka ng pag-ibig. Ang date nyo, same day sa practice. Mapapapili ka na ngayon. So, nagkaroon ng shift ng priority. Ano po? Ganon din sa ibang mga Kristiyano na mas pinipili nila yung mga makamundong bagay. Dito, sa pangatlong uri ng lupa, na sila yung mga lumago, ngunit nagkaroon ng maraming distraction sa kanilang mga buhay, kaya naman, hindi sila tuluyang lumago sa pagpupuri sa Panginoon. At marami rin naman tayong kilala na ganito. Nagkaroon ng ibang desire ang kanilang mga buhay. Luke chapter 8 verse 14, nagaya ng sinasabi dito mga kapatid. At ang nahulog sa dawagan na ito ang nangakinig at samantalang sila'y nagsisiyaon sa kanilang lakad, ay iniinis sila ng mga pagsusumakit at mga kayamanan at mga kalayawan sa buhay na ito at hindi nangagbunga ng kasakdalan. Ayan. So, nagkaroon ng ibang buhay maliban sa buhay na kasama ang Panginoon. Na kung i-apply natin ito sa ating bilang mga Christian, sila yung mga tinatawag na baby Christian. Ayan. Kapag sinabi nating baby Christian, maganda, basahin na lamang natin. Sa 1 Corinthians chapter 3, verse 1 to 3. Ito ang sinabi ni Apostle Paul sa mga taga-Korinto nang siya ay sumulat sa kanila. At ako, mga kapatid, ay hindi nakapagsalita sa inyo na tulad sa mga nasa espiritu, kundi tulad sa mga nasa laman, tulad sa mga sanggol kay Kristo. Ayan, baby. Mga children pa lang. Ayan. Sanggol kay Kristo. Verse 2, kinandili ko kayo ng gatas at hindi ng lamang kati. Kapag sinabing lamang kati, yung mga meat. Ayan. Kinandili ko kayo. O, pinainom ko kayo ng gatas at hindi ng mga lamang kati. Sapagkat kayo'y wala pang kaya noon. Wala. Na ngayon pa man ay wala kayong kaya. Verse 3, sapagkat kayo'y mga salaman pa. Sapagkat samantalang sa inyo'y may mga paninibugho at mga pagtatalo, hindi baga kayo'y mga salaman?
at kayo'y nagsisilakad ayon sa kaugalian ng mga tao. Ayan. So, gaya ng isang bata, di ba, ayan, si Ate Alexa nagtuturo sa mga nursery, di ba? Pwede bang magbigay agad siya ng mga highfalutin words o mga sobrang lalalim na salita sa mga baby? Di ba hindi? Kasi hindi nila maintindihan. Ganon din daw ang ginawa ni Apostle Paul sa mga taga-Korinto that time. Na ang salita na ibinabahagi sa kanila ni Apostle Paul ay mga basic lamang. Yung mga madadaling maintindihan na gaya ng mga hindi nagsisisampalataya. Ngunit, pagdako ay hindi pa rin sila tumanda. Ayan, baby pa rin sila. Kahit gaano pa sila katagal sa kanilang pagsisimba, sa kanilang pagsunod sa mga gawain ng simbahan. So, ibig sabihin, stagnant, hindi gumagalaw. Hanggang doon lang ang kanilang kaalaman. Bakit? Dahil sila ay may ibang ginagawa. Ayan, may iba silang priority. Ano po? Hindi sila nagkakaroon ng paglago sa kanilang mga pananampalataya. Basahin din natin na nasusulat sa Hebrew, chapter 5, verse 12 to 14. Sapagkat nang kayo'y nangararapat ng maging mga guro dahil sa kaluwatan, ayan, sa katagalan na raw nila, ano po, ay muli kayong nangangailangan na kayo'y turuan ninuman ng mga unang simulain ng aral ng Diyos, yung mga basic daw, at naging tulad sa mga nangangailangan ng gatas at hindi ng pagkaing matigas. Sapagkat bawat tumatanggap ng gatas ay walang karanasan sa salita ng katuwiran, sapagkat siya'y isang sanggol. Ngunit ang pagkaing matigas ay sa mga may gulang. Sa makatuwid ay doon sa mga sa pamamagitan ng pamimihasa ay nangasanay ang kanilang mga pakiramdam upang makilala ang mabuti at ang masama. So supposedly sila daw ay mga bihasa na. Ngunit, imbis na ganon, imbis na sila ay maging mga guro na, sila ay binabalik-balik pa rin sa basic. Ibig sabihin, hindi talaga nila binibigyan ng halaga ang salita ng Panginoon. Hindi sila nagbabasa. Sa panahon natin, hindi nagbabasa ng Bible. Talagang kinig-kinig lang, ganon. And then, the rest of the week ay wala na. Ayan. Ano pa ang sinasabi? Basahin natin ang Luke chapter 12. Verse 29 to 32. Ito naman yung mga uri ng Kristiyano na sinusubukan nilang mag-grow bilang Kristiyano sa kanilang pananampalataya. Ngunit, nagkakaroon ng mga anxiety sa kanilang mga isipan. Chapter 12, verse 29 to 32. At huwag ninyong pagsikapan kung ano ang inyong kakainin at kung ano ang inyong iinumin. O huwag man kayo'y mapag-alinlangan pag-iisip. Sapagkat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pinaghahanap ng mga bansa sa sanglibutan. Datapwat, talastas ng inyong ama na inyong kinakailangan ang mga bagay na ito. Gayunmay, hanapin ninyo ang kanyang kaharian at idaragdag sa inyo ang mga bagay na ito. Huwag kayong matakot, huwag kayong mga takot, munting kawan, sapagkat nakalulugod na mainam sa inyong ama
ang sa inyo'y ibigay ang kaharian. Ayan. So, maaring naging ganito rin tayo, mga kapatid, na gusto talaga nating mag-focus sa ministry, gusto talaga nating lumago sa ating pananampalataya. Ngunit, nagkakaroon tayo ng pagnanais na ma-provide yung mga pangangailangan natin sa ating mga pang-araw-araw na buhay, which is really important din naman, ano po? Kasi survivability natin ito sa mundong ito. Ngunit, ano ang sabi? Huwag daw, mga kapatid. Ano ulit? At huwag ninyong pagsikapan kung ano ang inyong kakainin at kung ano ang inyong iinumin, o huwag man kayo'y mapag-alinlangan, magkaroon ng mapag-alinlangang pag-iisip, sapagkat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pinaghahanap ng mga bansa sa sanlibutan, datapwat talastas ng inyong ama na inyong kinakailangan ang mga bagay na ito. Gayon may hanapin ninyo ang kanyang kaharian at idaragdag sa inyo ang mga bagay na ito. Ayan. So malinaw na malinaw yan, mga kapatid. Talastas ng Panginoon na kailangan natin yan. Ibig sabihin, alam ng Panginoon na kailangan natin ng mga bagay na ito. Ngunit ano ang sabi niya? Seek His kingdom first. No? Hanapin muna natin ang kanyang kaharian at ang lahat ng mga bagay na ito ay kanyang pawang idaragdag sa ating mga buhay. Ayan. So, kung ikaw bilang Kristiyano, nais mong talagang lumago sa pananampalataya, ngunit sa tingin mo isa ka dito, nasa thorny soil ka o nasa dawang ka sa ngayon, pray, mga kapatid. Ipagdasal mo yan sa Panginoon at talagang ibibigay yan sa atin. Ano pa? Distracted din naman sa mga kayamanan sa mundong ito. 1 Timothy chapter 6 verse 17 to 19. Ang mayayaman sa sanglibutang ito ay pagbilinan mo na huwag magsipagmataas ng pag-iisip at huwag umasa sa mga kayamanang di nananatili, kundi sa Diyos na siyang nagbibigay sa ating sagana ng lahat ng mga bagay upang ating ikagalak. Na sila'y magsigawa ng mabuti, na sila'y magsiyaman sa mabubuting gawa, na sila'y maging handa sa pamamigay, maibigin sa pamamahagi, na mangagtipon sa kanilang sarili ng isang mabuting kinasasaligan para sa panahong darating, upang sila'y makapanangan sa buhay na tunay na buhay. Yan. So, ang ganda niyan, mga kapatid, na huwag nga daw tayong, lalo na sa mga mayayaman, ay huwag ka pang magpayaman palalo, ano po, imbes na itulong mo iyan. Dahil ito ay isa sa mga paraan upang ikaw ay mas lumago pa sa iyong pananampalataya. Ano pa? Sila naman ay distracted din sa mga pleasure sa kanilang mga isipan. Galatians. Mga taga-Galatia, Kapitulo 5, versikulo 17. Sapagkat ang laman ay nagnanasa ng laban sa espiritu, at ang espiritu ay laban sa laman, sapagkat ang mga ito ay nagkakalaban upang huwag ninyong gawin ang mga bagay na iyong ibigin. Chapter 6, verse 7 to 9 ng Galatians. Huwag kayong padaya, ang Diyos ay hindi napabibiro, sapagkat ang lahat na ihasik ng tao ay siya namang aanihin niya, sapagkat ang naghahasik ng sa kanyang sariling laman ay sa laman mag-aani ng kasiraan, datapwat ang naghahasik sa espiritu ay sa espiritu
mag-aani ng buhay na walang hanggan. Ayan. So napakalinaw niyan mga kapatid. Ano pa? Last na tayo. Ayan, huli na. Huling uri ng lupa. Ito na po ang uri ng lupa na mabuti. Ayan. So Mark chapter 4. Verse 8. At ang mga iba ay nangahulog sa lupa, nangahulog sa mabuting lupa at nangamunga na nagsitaas at nagsilago. At may namunga ng tig-30 at tig-60 at tig-100. Ayan. So nasa mabuting uri na tayo ng lupa. Sino daw ang mga ito? Ito yung mga tao na nakarinig at sila ay nagbunga. Mark chapter 4 verse 20. At yaon ang nanghasik sa mabuting lupa na nangakikinig ng salita at tinatanggap ito at namumunga ng tig-30 at tig-60 at tig-100. Ayan. Sila naman po ang mga nakarinig at nakaintindi ng salita ng Panginoon. Nagaya ng sinasabi ni sa Matthew chapter 13 verse 23. Ito nga ay patungkol pa rin sa mabuting lupa. At ang nahasik sa mabuting lupa ay siyang dumirinig at nakauunawa ng salita na siyang katotohanang nagbubunga. Ang ilay tig-100, ang ilay tig-60, at ang ilay tig-30. Ayan. So, ibig sabihin, sila ay may mabuting puso din naman. Na nakarinig sila ng salita ng Panginoon, sila ay lumago dahil sila ay sumunod sa Kanya. Ayan. Na kung i-apply natin sa ating mga buhay sa ngayon, sila yung mga tao na pag nakarinig ng salita ng Panginoon, sila ay sumusunod, sila ay nagsasabuhay ng mga ito, at sila ay nagbabahagi din naman ng salita ng Panginoon. Ayan. So, anong uri ba tayo ng lupa, mga kapatid? Diba? Anong uri ba tayo ng lupa? Ngayong narinig natin ang mga uri ng lupa na ibinigay ng Panginoon. Habang iniisip natin yan, basahin natin ang nasusulat sa Colossians. Chapter 1, verse 5 to 6. Ano ba ang nasusulat dito? Dahil sila ang nakarinig ng salita ng Panginoon, ano ang nangyari sa kanilang buhay? Verse 5, dahil sa pagnasa na natataan para sa inyo sa langit, na nang una ay inyong narinig sa salita ng katotohanan ng Ebanghelyo, na ito'y dumating sa inyo. Gayon din naman kung paano sa buong sanglibutan na namunga at lumalaganap, gaya rin naman sa inyo, mula ng araw na inyong marinig at maalaman ang biyaya ng Diyos sa katotohanan, ayon sa inyong natutuhan kay Epaphras, na aming minamahal na kasamang lingkod, na isang tapat na ministro ni Kristo sa ganang atin. Ayan. So, nang marinig nila ang ebanghelyo ng salita ng Panginoon, isinabuhay nila ito at nagpatuloy sila na maglingkod sa Panginoon. Ayan. At ganoon din naman, ay ginamit nila ang kanilang mga kakayahan
1 Peter chapter 4, verse 10 to 11. Na ayon sa kalooban na tinatanggap ng bawat isa ay ipaglingkod sa inyo-inyo rin na gaya ng mabubuting katiwala ng masaganang biyaya ng Diyos, na kung ang sino may nagsasalita ay gaya ng sa mga aral ng Diyos, kung ang sino man ay nangangasiwa ay gaya ng sa kalakasang ibinibigay ng Diyos, upang ang Diyos ay papurihan sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ni Hesukristo, na sa Kanya ang kalwalatian at ang paghahari magpakailanman siya nawa. Ayan. Muli, ano yung mga uri ng lupa? Sa tabi ng daan. Ayan. Uri ng lupa. Pangalawa, sa batuhan. Pangatlo, sa dawagan. Ayan, sila yung mga may mga aroma, kumbaga may mga matatalim na dawagan yung term doon. Pang-apat, sila naman yung mga matatabang lupa na namunga ng marami. Ayan. Ano ba talaga yung benefit ng kaalaman natin sa mga uri ng lupa na ito? Bakit ito ibinahagi ng Panginoon? Ano po? Siguro one way is to reflect sa atin bilang mga Kristiyano sa panahong ito. Ano kayang uri tayo ng lupa? Ano po? Ano kayang uri tayo ng lupa na tinaniman ng salita ng Panginoon? Tayo ba ay nasa una, nasa pangalawa, nasa pangatlo, o nasa pang-apat? At kung alam mo kung anong uri ka ng lupa, ano ang dapat mong gawin? Ano ang dapat mong gawin? Diba? So ang kasagutan niyan, mga kapatid, ay nasa atin lamang. Sariling desisyon mo yan, mga kapatid. Kung ninanais mo ang Panginoon na pumasok sa iyong buhay at lumago ang kanyang salita at manirahan sa atin, dahil considered ang salita ng Panginoon bilang Holy Spirit sa ating mga buhay. Ano po? Na ito yung paraan kung papaano tayo mamumuhay sa mundong ito. Kung ang salita ng Panginoon ay nananahan sa ating mga buhay, ganun din naman ang pagsunod natin sa Panginoon. Kung yun ang nais natin, mga kapatid, ay hingin natin yan sa Panginoon. Yan. Araw-araw natin yang hilingin sa Panginoon upang tayo ay mamuhay na naayon sa kanyang nais. Ayan. So, ayun lamang, mga kapatid, nais ko lamang itong maibahagi sa lahat na tagapakinig, dahil ang sabi nga sa Mark chapter 4 verse 9, ano po? Kung sino ang mga makakarinig ay siyang mga kakarinig. Kung sino ang may pandinig, siyang makakarinig. Kaya magandang umaga sa Panginoon at magandang umaga sa ating lahat. Salamat po sa pakikinig. Ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Hindi gaya ng ibinibigay ng sanglibutan ang ibinibigay ko sa inyo. Huwag magulumihana ng inyong puso, ni matakot man. Layuan ninyo ang bawat anyo ng masama, at pakabanalin kayong lubos ng Diyos din ng kapayapaan, at ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatang buo, na walang kapintasan sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo.